Hindi siya nito tinanong kung saang angkan siya galing o kung may kaya siya sa buhay tulad ng mga mayayamang angkan na napapanood niya sa TV. Agad siyang tinanggap ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Pangako po, kahit na anong mangyari ay paulit-ulit ko din siyang pipiliin tulad ng pagpili niya sa akin araw-araw. Yumakap ito sa kanya. Ang mga babaeng minamahal ng mga anak ko'y minamahal ko rin bilang isang tunay na anak. Tuluyan siyang naiyak. Bigla niyang namiss ang pamilya niya sa probinsya. Ang mga kapatid niya, ang nanay at tatay niya. Mas sumigpit ang pagkakayakap niya dito. At mamahalin ko rin po siya sa abot ng aking makakaya. Hindi ko man po matumbasan ang pagmamahal niyo bilang isang ina. Mamahalin ko po siya hanggat nabubuhay ako. Mom, what did you do to her? Natatawa silang naghiwalay dahil sa paglapit ni Shete. Napansin siguro nitong nag-iiyakan sila ng ina. Nakangiti niyang pinunasan ng mga luha. Nag-uusap lang kami ni tita. You can call me ma. Ramdam niya ang pagtalo ng puso niya sa sobrang kaligayahan. Salamat po. I thought you're scaring her, Mom. Itong batang to, mana ka talaga sa tatay mo. Kinakausap ko lang magiging daughter-in-law ko. Let's go shopping tomorrow. Halata sa mukha nitong excitement. Thank you, Mom, for accepting her. Yumakap si Shete sa ina. Parang may masuyong humaplo sa puso niya habang pinagmamasdan na magkayakap ang dalawa. Alam na niya kung bakit napakabuting tao ni Shete. Dahil ganoon din ang pamilya nito. Napalaki ito ng tama at puno ng pagmamahal. Kampay, para sa pag-ibig ni Bunso. Sigaw ni Singko. Lahat sila'y nagtawanan dahil sa kapilyuhan nito. Malapit na ang umaga ngunit patuloy pa rin ang kanilang kasiyahan. Pamilya Miller na lamang ang nagdidiwang kasama siya. Nawala agad ang intimidation na nararamdaman niya dahil sa pagiging welcoming ng mga ito. Hawak niya rin ang kupita at itinaas iyon para makipag-cheers sa mga kasama. Walang katahimikan dahil puro tawanan at sigawan ang ginagawa nila. Lalo na magkakapatid at magpipinsang Miller. Sa laki mga tao ng mga ito ay para mga bata kung magbangayan at mag-asaran. Para sa magiging apo ko, sigaw ng nanay ng mga ito. Halos mabulunan siya. Hindi niya akalain na iyon ang isisigaw nito. Pustahan, 10 magiging anak nila. Hirit ni Singko. Panig ako sa'yo, Singko. Basta kalahi mo, kilala mo. Natatawang sabi ni Seryo at nagbigay na 5 piso sa pinsan. Pigil ang tawa niya. Akala niya napakalaking halaga ng pusta nito. Mayaman ang angkan at halata iyon sa bawat sulok ng bahay at kanilang mga kasuotan. Grabe naman ang 10. Nawika niya. Balak ata akong ungusan ng bunso ko. Pabirong sinamaan ng tingin ng madre de pamilya si Shete. Tawang-tawa naman ang kanyang nobyo. Umakbay ito sa kanya habang ang isang kamay ay may hawak na goblet. Hanggang 5 lang magiging anak nila. May rayuman na yun sa Shete sa tagal na panahon na naging tigang. Si Anaxi. Naglapag ito ng 20 pesos. Naiiling na naglabas sa segundo ng piso sabay sabi, ang kukuripot ng mga pusta nyo. Kay Anaxi ako panig. Nagtuloy ang pustahan nila habang sila naman ni Shete ay natatawa lang sa kalukuhan ng mga ito. Sumali din sa pustahan ng mga magulang ng mga ito. Lumapit sa kanila ang ina ni Shete. Ngiting-ngiti ito. Pinalinis ko ng kwarto mo, Bunso. Pwede na kayong pumanhik. Mom, iyan na. Nagkakasiyahan pa tayo dito eh. Angal na Shete. Ang slow mo naman, Bunso. Pinapahiya mo lahi natin. Naiiling na sabat na 5. Nakatanggap ito ng batok sa kapatid na sa 3rd. Ginagaya mo kasi sa'yo na kahit walang hugas, papatusin mo. Napahalakhak silang lahat. Siya ay halos mangiyak-iyak ng katatawa. Magsitahimik kayo, nagsasalita ako. Ani ng ina. Lahat biglang natahimik. Narinig niya pa ang bulong ni Quatro. Kapag ang alasan sumuway, tiklop lahat. Sabi nito habang nakangisi sa mga kapatid at pinsan na nakatakip sa bibig. Bumalik sa kanya ang tingin ng ginang. Annalyn, iha, ilan ang gusto mo maging anak ninyo ni Bunso? Hindi niya alam kung ngingiwi o kakabahan pero ang magkaanak ay isa sa mga pangarap niya. Gusto niya magkaroon ng sariling pamilya. Depende po siguro sa bibigay ng Panginoon. Nagtaka siya kung bakit lahat ay halos sabay-sabay na nag-sign up the cross. Para itong mga tupang naging maamo. Mga maluloko yung mga ko pero kapag si Lord ang usapan ay nagiging pipi ang mga iyan. Halata niyang ang tila naging takot magsalita ang mga ito.
Hindi niya alam kung tama ang pagkakaintindi niya o talagang weirdo talaga ang mga ito. Pepe, yun mommy. Hindi pipi. Lakas loob na sabat na 5. Mariin niyang nakagat ang labi upang pigilan ang malakas na tawa. Ganon din ang mga kasama niya pero hindi nagtagumpay. Napuno na naman ng malakas na tawa ang buong sala kung nasaan silang lahat. Kabastusan mo na naman 5. Nag-correction ka na naman gamit ang katarantaduhan mo. Naging seryoso ang ekspresyon ng ina. Agad namang yumuko sa 5. Sorry mom. Tahimik na kinantsawan ito ng mga kapatid at pinsan. Naibalik na naman ang atensyon ng mga ito sa kanila. Kung mapagbibigay niyo ang hiling ko, gusto ko sanang makita ang apo ko kay 7 bago matapos ang taon. Nanlaki ang mga mata niya. Pero December na po next month. Natawa ang ginang sa reaksyon niya. Kaya nga pinalinis ko na agad ang kwarto ni Bunso. Mom, don't pressure her. She's not ready for the baby. 7 answered. Don't mind her ka. Mom's joking. I'm not. Angal agad ng ina. Natawa siya. Siguro po'y pag-uusapan pa namin ni 7 pero sigurado po akong bibigyan namin kayo ng apo. Napatalo nito sa tuwa at yumakap ito sa kanya at umirap sa mga anak. Nakita niya ngingisi-ngisi ang nobyo. Alam na niya ang kapilyuhang nasa isip nito. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa mag-umaga. Nung makaramdam siya ng antok ay nagpaalam na si 7 na aakyat na sila. Ang magpipinsan ay nag-uusap-usap pa rin at nagkakatuwaan. Napaka-close na mga ito sa isa't isa. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong closeness ng mga mayayaman. Ingat sa paghakbang. Lasing na lasing ka na eh. Umalalay siya sa nobyo. Hindi na maayos ang paglakad nito at nagiging madaldal na. Natatawa na lang siya kapag naririnig ang pagyayabang nito sa mga kasama nila. Sheta is a quiet man but when he's drunk, he becomes talkative and jolly. Hindi pa ako lasing. Umakbay ito sa kanya habang siya'y nakayakap sa bewang nito. Nasa hagdanan na sila. Lasing ka na nga. Yan ang linyahan ng mga lasing. Di pa ako lasing. Nakikilala pa kita. So kapag lasing ka, hindi mo na ako kilala? Tumawa ito at humalik sa kanyang labi. Napangiwi siya sa lasa ng alak sa bibig nito. Kapag lasing ako, hindi ko na nakikilala mga tao sa paligid ko. Pero na makilala kita kahit lasing pa ako, di kita makakalimutan. Oo na, daldal mo na eh. Tumawa na naman ito. Naiiling na lang siya. Ngayon niya lang ito nakita lasing at hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Ang cute kasi nito sa pagiging madaldal. Kahit ano-anong nasasabi at ang iba'y hindi niya maintindihan. Mahal na mahal ko babaeng to. Malapad ang ngiti sa labi nitong nagpatumba sa kama. Dahil nakayakap siya dito at sa bigat nito inasama siya sa paghiga. Mahigpit itong yumakap sa kanya at ikinulong siya sa katawan nito. Nilaro-laro nito ang buhok niya. Gawa na tayo, baby. Bulong nito. Kinurot niya ito sa tagiliran. Matulog ka na. Hindi maganda sa lasing ang gumawa ng baby. Saway niya. Umiling ito bilang hindi pagsang-ayon. Gumawa naman tayo, baby, noon kahit lasig na lasig ako. Sinisinok pa ito sa kalasingan. Kumunot ang kanyang noo at inarok ang sinabi nito. Wala siyang matandaan na nag-make love silang lasing ito. Tinampal niya ang noo nito. Bigla siyang nairita sa isiping hindi siya ang babaeng nakaniig nito sa kwentong tunutukoy nito. Nakapagsaks ka sa ibang babae, no? Kulang na lang ay umusok ang ilong niya sa inis. Nope. Sagot nito. Isiniksik ang mukha sa laad niya. Wala ko bang nakasexy ko lang? Simula una hanggang huli. Hindi ko matandaan. Pinitik nito ang noon niya. Ikaw ata ang lasing. Umingo siya. Hindi ako uminom. Diyos lang kami. Gawa na tayo, baby. Ungot pa nito. Oo, kapag hindi ka nalasing. Kaya ko naman kahit lasing ako tulad noon. Nagiwas siya ng tingin. Ayaw niya makita nito nagagalit na siya. Ang dami mo sinasabi. Magagalit na ako kapag inulit mo pa yan. Sigurado akong hindi ako ang babaeng nakasex mo dahil hindi pa tayo nag-aaganon na lasing ka. Tayo nga? Pilit pa nito. Inis niyang inalis ang kamay nito sa bawang niya pero mas sumigpit lamang ang pagkakayakap nito sa kanya. Hindi niya nagugustuhan ang takbo ng kanilang usapan. Matulog ka na. Baka mag-away pa tayo kapag pinagpilitan mo yan. Pero hindi pa rin ito nakinig. Ewan kuha tayo, baby. Kapag hindi ka tumigil, hindi na tayo gagawa kahit hindi ka lasing. Sabi niyang wag ngayon.
Nakagat niya ang labi nang medyo tumaas ang boses niya. Nakabaling siya rito. Titig na titig ito sa kanyang muka. Nagulat siya nang punasan nito ang kanyang mata. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya sa inis. Don't cry. Hindi na tayo gagawa ng baby ngayon. Huwag ka nang umiyak. Ayoko kasi kapag lasing ka. Ayoko may maalala sa nakaraan ko. Baka kapag itinuloy natin ay atakihin ako sa gitna ng ginagawa natin. Ayoko matakot kita. Nagtuloy-tuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Naiiyak siya dahil nakokonsensya siya. Alam niyang walang gagawin sa kanyang pamumuwer sa sosyete kahit lasing ito, pero ang lalaking gumahasa sa kanya ang naaalala niya sa sitwasyon nila ngayon. Nakokonsensya siya sa isiping iyon. Stop crying ka. Bulong nito. Gumanti siya dito ng yakap. Pasensya ka na. Can you tell me about your past? Nanigas siya. Hindi niya akalain na yun ang sunod nitong sasabihin. Isipin pa lang niyang balikan ang gabing iyon ay nawawala na naman ang katahimikan sa kanyang isip at kalooban. Pero kung hindi ko sasabihin sa kanya ngayon, kailan? Sunubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Humawak siya sa t-shirt ng binata upang kumuha ng lakas. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay sa lakas ng tibok ng puso niya. Noon? Ilang ulit siyang napalunok. Hindi alam ko itutuloy ang mga sasabihin. Go on. I'm listening. Udyok ng binata. Huminga siya ng malalim. Nagpunta ako ng bar noon para maglasing dahil sa dami ng problema ko. Mariin siyang pumikit. Binabalikan ng araw ng buhay na ipinakasusumpa-sumpa niya. Nagkasakit ang tatay ko at wala akong maibigay na pera dahil wala pang sahod ko. Nagkasabay-sabay ang dalahin ko kaya pumasok ako sa bar para sandaling makalimot. Yung natitirang allowance ko sa 1 linggo para makapasok ay ginastos ko. Dapat pala pinadala ko na lang sa mga magulang ko kahit konting halaga lang. Mas lalo lumakas ang kanyang pag-iyak. Halos mag-iisang buwan ding naging mapayapa at tahimik ang buhay niya. Ngayon ay haharapin na ulit niya ang nakaraan. Tapos, hindi niya maituloy ang sasabihin. Mabuti na lang at kasama niya ang lalaking mahal na nagpapagaan ng kanyang loob sa simpleng paghagod ng kanyang likod. Tapos nung nakaupo ko sa sulok ng bar, mag-isa, may biglang humila sa akin. Madilim kaya hindi ko nakilala. Namalayan ko na lang na nasa isang silid na ako. Pula ang ilaw. Tahimik at walang nakarinig sa mga sigaw ko. Ang iyak niya nauwi sa hagulhol. Mas lalong sumikip ang dibdib niya. Kasalanan ko rin dahil alam kong may hina ako sa alak pero uminom pa rin ako. Lasing ako ng mga panahong yun pero malinaw sa alaala ko ay lahat. Maliban sa mukha ng mga lalaki. Halos bumaon ang kuko niya sa dibdib nito. Bumalik na naman ang anxiety niya. Nanginginig ang mga kamay. Don't force yourself. I heard enough. It's okay. Huwag mo nang ituloy. Alo ng nobyo. Ilang ulit siyang umiling. Kahit masakit itutuloy ko. Kailangan mong malaman ang tungkol sa akin para alam mo ng pinagmulan ko. Kung ayaw ko ng isang bagay, please, huwag mo na pahirapan ang sarili mo. Narinig niya ang pagkabasag ng boses nito. Umiiyak din sa siyete. Hindi siya nakinig. Nasimula na niya at handa siyang tapusin ang kwento ng kanyang nakaraan. May gumahasa sa akin. Binaboy niya ako kahit paulit-ulit ako nagmakaawa. Hindi siya nakinig. Napupuno ng galit ang kanyang puso para sa demonyo na bumaboy sa kanya. I'm sorry. Bulong ni Shete. Wala kang kasalanan. Natabunan ng kanyang hagulhol ang kanyang mga salita. Kasalanan nito na lalaki walang pusong sumira ng buhay ko. Hindi lang ang pagkatao ko sinira niya kundi buong buhay ko. Inalis niya lahat sa akin pati ang kaligayahan at katahimikan ko. I'm sorry. Alam niyang sinasabi nito mga katagang iyon upang patahanin siya. Upang pagaanin ang loob niya. Demonyo siya. Demonyo sila. Kung magkakaroon ng pagkakataon na magkaharap kami, hindi ko siya mapapatawad.
Masama man pero sana maranasan niya rin ang pagiging miserable tulad ng pinagdaanan ko. Alam niyang hindi tama na ipagdasal ang kapahamakan ng isang tao ngunit sa labis na pagkapuot ay nasasabi niya ang mga salitang iyon. Mas lumakas din ang pag-iyak ni Shete. Parehong taas-baba ang kanilang mga balikat sa pag-iyak. Nakapatong ang mukha nito sa buhok niya at doon pa ulit-ulit na nagsasabi ng salitang, I'm sorry. Sa lahat ng pinagdaanan niya, laking pasasalamat niya na nakilala niya si Shete. Dahil ang binata ang nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa, ng ilaw sa madilim niyang mundo, at katahimikan sa magulo niyang pagkatao. Kung may bangungot man sa kanyang buhay, may Shete naman na dumating sa kanya, na tila isang magandang panaginip. Para humugto ang kanilang mga mata, nakatulugan nila ang pag-iyak pero kahit papaano ay naging magaan ang kanyang kalooban. Nasabi na niya ang lahat kay Shete at walang nagbago sa pakikitungo nito sa kanya. Mas lalo itong naging sweet at maalaga sa kanya. Wala na siyang ibang lalaking hihilingin sa kanyang buhay. She is wearing a plain white Gucci shirt paired with silky black jeans and her Balenciaga heels. Ngayon ang plano nilang pumunta sa apartment niya. Gusto iyong makita ni Shete. I thought we will have our shopping today. Malungkot na sabi ng ina ni Shete. Nasa hapag silang buong pamilya. Ngumiti siya. Mabuti na lang at nagawa niyang itago sa likod ng concealer ang eyebags niya. Kung hindi alam niyang magtatanong ang mga ito. Yes po. Mamaya po pagbalik namin. Hindi kami magtatagal mo. Don't worry about it. Tulad na lagi nitong ginagawa, nilagyan siya nito ng pagkain sa pinggan. Kahit pigilan niya ay hindi ito nagpapigil. Ramdam niya ang tingin ng lahat sa kanila. Oh, ang sweet ng bunso namin. Kantsaw ng mga kasama nila. Nasanay na siya sa ganoon dahil tunay na masaya ang lahat para sa kanilang bunso. Nakaka-overwhelm naman para sa part niya. Matapos mag-agahan ay nagpaalam na sila. Nakaalalay naman ang nobyo sa bawat galaw niya. Are you okay? Nakangiti niyang iniangkla ang kamay sa braso nito. Yup, very much okay. Hinaplos dito ang baba niya at napalitan ng ngiti ang seryosong muka. That's great. I'm worried. Wala ka naman dapat na ipag-alala. Ganoon talaga ako. Breakdown tapos laban ulit. Part na yun ng buhay ko. And I am too. Right? Kumunot ang kanyang noo. Anong ikaw? I am part of your life too. Natawa siya. Bakit ba hindi pa siya masanay-sanay sa ganitong mga pangungulit ng binata? You are not just part of my life, Ka. You are my life. Ikaw ang rason kung bakit ako lumalaban. Kung wala ka, susuko na ako. Nakita niya ang pangingilid ng mga luha nito. Agad siyang tumingkayad at pinunasan iyon. Bakit ka naiiyak? He intertwined their hands and held her for a tight hug. Don't doubt my love for you, Ka. Even if you are with me or not, remember that I love you every single second in my life. I am fighting because of you. Gumanti siya ng yakap. Lagi kong tatandaan yan. Mahal na mahal din kita. Mas mahal kita. Kinurot niya ito sa pisngi. May ikipagtalo ka pa talaga eh. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Hindi ang kotse nito ang gamit nila dahil naiwan iyon sa Baguio. Isang gray Mercedes-Benz ang sinakyan nila. May driver iyon. Akala ko, ikaw magdadrive ka. Umupo ito sa tabi niya. Hindi bumitaw sa pagkakahawak sa kanyang kamay. I want to spend my whole time with you. And I cannot do it if I'm driving. Ano ba? Bakit puro kami landian? Sa isip niya. Pigil ang kanyang ngiti. Ibinigay niya ang address ng kanyang dating apartment sa driver. Magalang naman itong yumuko sa kanya. Malapit lang po pala dito ang apartment niyo, ma'am. Sabi nito. Umalis sa pagkakasandal sa upuan sa Shete at hiningi ang hawak na papel ng driver kung saan niya isinulat ang address. Tumango-tango ito. Halos kabilang village lang pala. Napangiwi siya. Hindi ko alam kasi ngayon lang ako napunta sa part na to. Apartment trabaho lang ako nun. Lagi ako nagkukulong. Let's date? Agad siyang napabaling sa nobyo. Ngiti-ngiti ito. Ha? Madali tayo makakarating sa apartment mo at marami pa tayong oras. Day tayo? Nandoon pa rin sa kanyang puso ang malakas na epekto ng ngiti nito. Nagkiwit balikat siya ngunit sa loob-loob ay labis ang excitement.
Ang makipag-date dito, ang hinding-hindi niya pagsasawaan. Bawat pagde-date nila pakiramdam niya ay unang beses. Ganon din ang mga halik nito. She never gets tired of him. Napaayos siya ng upo nang natanaw ang gusali ng apartment na inuupahan niya noon. Sa isang iglap ay bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong nagkukulong siya doon. Takot sa mga tao at sa paligid. Naiiyak siya sa tuwa dahil ngayon niya masasabing ang kapayapaan na akala niya hindi na darating sa kanyang buhay ay siyang buhay na niya ngayon. Hindi siya nagsisisi na hindi bumitaw sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan niya. Kahit nasa pinakamadalim siyang parte ng kanyang buhay, ay nanalig pa rin siya sa may kapal. Na balang araw ay magiging malaya siya sa bangungot at siyete ang naging instrumento upang malagpasan niya ang mga hamon sa kanyang buhay. Ganun pala yun. Kapag nasa pinakamababang parte ka ng buhay mo, na wala ka ng ibang maisip kundi ang sumuko, magpapadala ang Panginoon ng kanyang anak upang tulungan kang bumangon, upang balagpasan mo ang hamong ibinibigay niya. God is always great. He's the salvation and the happiness. Naniniwala siyang kapag nasa puntong hindi mo na kaya, mas manalig ka dahil siya lamang ang makakatulong sa'yo. Masaya ako. Nausal niya. Malalim siyang humugot ng hininga pagkababa nila sa sasakyan. Naamoy niya agad ang hangin sa paligid. Amoy na lugar na kinabibilangan niya. Hindi ko akalaing darating ang araw na mararamdaman ko sa lugar na ito sa nasabing tahanan. Pakiramdam ko na kauwi ako sa comfort zone ko. Anya, maluha-luha siyang tumingala kay Shete. Naabutan niyang nakatitig ito sa kanya. Dati ang pakiramdam ko, impyerno ito. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa lumang gusali. Natuklap na ang mga pintura, madumi ang paligid at puro kalawang ang mga hagdanan na bakal. Sino mag-aakalang ang huling paglabas niya sa gusaling ito ay ang unang hakbang tungo sa kanyang kaligayahan? Hindi talaga natin hawak ang tadhana. Kung minsan naniniwala tayong tayo ang may hawak sa ating tadhana, may mga pagkakataon pa rin ang Panginoon ang may gusto noon. Tara! Aya niya sa kasintahan. Malalaki ang hakbang niya na lumapit sa matandang nagwawali sa bukana ng gusali. Manang Esther, ito ang ina ng landlady niya. Lumangon iyon sa kanya at nanlaki ang mga mata. Annalyn, naalala niyo pa po ba ako? Inayos nito ang salamin na suot at itinabi ang hawak na walis tingting. Abay, oo naman bata ka. Noong sinabi ni Amanda na hindi ka umuwi nung unang araw, na nalaman kong nawala kayo, nag-alala ko. Si Amanda ay ang masungit itong anak na taga-singil sa kanya. Pasensya na po't hindi ako nakapagpaalam. Anya, hindi siya malapit noon sa tao pero isa si Manang Esther na palagi niyang nakakasalubong sa gusali. Ayos lang. Sinabi naman sa amin ng iyong kaibigan na nasa ayos kang kalagayan. Naku, ikaw na bata ka. Hindi mo sinabi sa akin na may kaibigan ka pala dito sa Maynila. Kala ko'y wala kang kakilalang iba dito. Naniga siya sa kinatatayuan dahil sa mga sinabi nito. Nalaki ang kanyang mga mata nang pumasok sa kanyang isipan ang taong nagpapadala sa kanya ng pera noon. Manang, nagsabi po ba ng pangalan ng kaibigan ko? Nagpakilala ko ba? Ano pong itsura? Bukod sa gusto niya itong pasalamatan ng personal, gusto niya rin itong makausap dahil alam niyang may alam ito sa pinagdaanan niya at kung sino ang taong nambaboy sa kanya. Masaya na siya ngayon pero hindi ibig sabihin na palalagpasin niya ang mga taong may gawa noon sa kanya. Sisimulan niyang hanapin ang mga taong may kasalanan sa kanya at pagbabayarin ang mga ito. Napatigil ang matanda at tila inaalala ang mga sinabi na nagpakilalang kaibigan niya. Malakas ang kutob niya na iisa ang taong nagbibigay sa kanya ng pera at ang nagpakilalang kaibigan niya. Wala siyang kaibigan dito sa Maynila kaya napaka-imposible. Wala akong naalala na nagpakilala siya. Nabutan ko lang siya na naglalapag ng sobra sa tapat ng pinto mo, kaya nakausap ko. Nagtaka nga ako dahil nung sinabi ko kung sino siya, sagot niya nga ay kaibigan mo. Ngunit na sinabi ko na nawala ka ay nagpanik. Taimtim siyang nakikinig sa kwento nito. Wala siyang pinapalagpas ni isang salita. Gustong-gusto niyang malaman kung sino ang lalaking iyon dahil yun ang makakasagot sa mga tanong niya. Bumalik siya dito noon at sinabi kay Amanda na wag daw paupahan sa ibang kwarto mo. Nagbayad siya na renta nung nakaraan linggo lang. Naikuyom niya ang kamao. Labis ang antisipasyon niya sa mga kwento nito. Manang, naka-envelope po ba ang binayad niya kay Amanda? Nasaan na pong envelope? Oo, iya. Nakasalit iyon sa envelope.
Pwede ko hubang makita? Kahit envelope lang ho. Hindi naman ho niya pinasok ang kwarto ko, di ba? Hindi naman ho binigay ni Amanda ang susi. Tanungin natin ang anak ko. Mabutit nandito siya ngayon. Sa pagiging okupado ng kanyang isipan ay hindi na niya nayaya si Shete na sumunod sa kanila. Umakyat sila sa palapag kung saan ang kwarto ng mag-ina. Patindi ang kaba sa kanyang dibdib. Halika, pumasok muna kayo. Aya ng matanda. Doon niya lang naalala ang nobyo. Lumingon siya upang hanapin ito at laking tuwa niya na makitang nasa likod niya ito. Lumapit siya dito at pinisilang kamay nito. Pasensya ka na ga. For what? Umakbay ito sa kanya, tumalik sa kanyang noo. Parang balisa kasi ngayon ang isip ko. Gustong-gusto ko kasing malaman kung sino ang tao nagbibigay sa akin ng pera noon. Don't mind me. Take your time. Just call me if you need anything. Tumango siya at bumalik kay Manang Esther. Nagpaiwan sa labas si Sheta at hindi na niya nagawang pilitin na pumasok. Amanda anak, nandito sa Annalyn. Agad naman lumabas ng kwarto ang anak nito. Nalaka ang mga mata nito nang makita siya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nandito ka na nga. Usal nito. Ngumiti. Anong atin? Gusto niya raw sana makita ang envelope na pinaglagyan ng bayad ng kaibigan niya. Sagot ng matanda na naghahanda ng maiinom. Kumunot ang noon nito at napahawak sa baba. Sinong kaibigan? Tanong nito na hindi niya alam ang isasagot. Si Roy? Siya kasi yung nagbayad ng renta mo na hindi mo nabayaran kasi bigla ka nawala. Kaibigan mo siya? Anong pangalan niya? Roy? Ano apelyido? Nasabi ba sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong. Pilit inaalala kung may Roy nga ba siyang nakasalamuha sa buhay niya. Nagtataka itong umiling. Roy lang ang sinabi niya. Bakit mo tinatanong ang apelyido niya? Akala ko ba'y kaibigan mo? Natameme siya. Naikuyom ang kamao. Napabuntong hininga na naman siya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses. Wala. Gusto ko lang makita kung may mensasyo sa akin. May sulat ba na iniwan? Wala naman. Tubalik ko dito at bumalik sa kwarto. Pagkalabas ay may dala na itong envelope. Nanginginig siyang tinanggap iyon. Ito ang envelope. Wala namang kahit na anong nakasulat. Nalumo siya sa kaalamang walang sulat. Balak niyang ihambing iyon sa mga envelope na pinaglalagyan noon ng pera ng taong palihim na nagbibigay sa kanya. Ibinigay mo ba ang susi ng kwarto ko sa kanya? Nabuhayan siya ng loob ng umiling ito. Wala naman siyang ibang hiningi matapos niyang bayaran ng sobra renta mo. Ganun ba? Maraming salamat. Gusto ko sanang pumasok sa kwarto ko. Pwede ko bang mahiram ang susi? Agad naman ito ibinigay sa kanya. Nagpaalam siya sa mag-ina bago umakyat sa isa pang palapag kung nasaan ang kwartong inuupahan niya noon. Nanginginig ka. Puna ni Shete. Nakaalala ito sa kanya. Pilit siyang umiti. Nadismaya lang ako na walang sulat ang envelope. Akala ko'y malalaman ko na kung sino siya. Yung lalaki nagbibigay noon sa akin ng pera. Matapos na nangyari sa akin, hindi na ako nakapagtrabaho. Dahil sa kanya, may pinantustos ako sa pangangailangan ko habang nagkukulong ako dito. Tumigil sila sa tapat ng dati niyang kwarto. Sinuri niya ang bawat sulok noon upang alamin kung may nabago pero wala siyang napansin. Gusto ko siyang makilala dahil alam kong kilala niya ako. Pero paano ko yun magagawa kung pati pangalan niya hindi ko alam? Didn't you ask your landlady? Sabi niya, Roy daw. Walang sinabing apelido. Nanlaka ang mga mata niya nang may pumasok na ideya sa isipan. Pwede bang ipatrace ang name ng isang tao? Tumango ito. Pwede, pero kung walang apelido, ibang detalye tungkol sa kanya ay mahirap. Agad na bumagsak ang balikat niya. Kung sa bagay, napakarami nga namang Roy ang pangalan sa mundo. Nalulungkot siyang hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakikitang pag-asa na makilala ang mga may alam sa nangyari sa kanya. But we can hire a specialist to trace the fingerprints in that envelope. Nanlaka ang mga mata niya. Pwede yun? Malalaman natin na may-ari ng fingerprints? Nakangiti itong tumango. Yes, may mga kakilala ko magaling na specialist sa NBI at ibang department for investigation. Napatalon siya sa tuwa. Agad niya itong niyakap. Please, gawin natin. Alam kong sobra-sobra ito para sa part mo dahil mas ipinamumukha ko sa'yo nakaraan ko pero gusto ko ng hustisya at gusto ko maputol ang kasamaan niya. Nila. Hinagod nito ang kanyang likod. I will give you what you want, Kat.
You deserve justice. And he kissed her in the top of her head. Nalulumong napaupo siya sa kanyang kutson pagkatapos halugugin ang mga envelope na pinaglagyan noon ng pera. Muli niyang binalikan ang mga mensaheng nandoon. Paulit-ulit na sinasabing poprotektahan siya. Sumasakit ang ulo niya kakaisip kung sino nga ba ang taong ito. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Baka magkasakit ka. Tumabi ng upo sa kanya ang nobyo. Isinandal niya ang ulo sa braso nito. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung kaninong fingerprints ang nandito. I will call my brother, Sais. You have connections. Iniyakap niya mga braso sa bewang nito. Maraming salamat dahil lagi ka nandyan para sa akin. Palagi ako nandito.